Jesus cleansed white as snow. Sisters, do you love the Lord? Yes, I love Him. Amen. Praise the Lord. I love Him. Because, yes, God. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, God. And her chase my salvation on Calvary. Next stanza. Amen. Once I was lost. Once I was lost, yes, Lord, and way down deep in sin. Once was a slave to passion's fears within. Once was afraid to trust the loving God, but now I'm cleansed from every stain. Hallelujah. Amen. Praise be the name of Jesus. I love Him. I love Him. Oh, Hallelujah. Samtang nagatindog kita atong abrihan itong Biblia para sa itong scripture karong gabi una. Magpasa kita sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 12. Gospel of John, chapter 12. Sa basahon, tungkol sa ninyo nga napidyo tayong sulti. Ganina, ka-walking ko, kaya ako naman nabatasan karon ang lakaw magbuntag. So, sa 30 minutos, nalimot ako sa itong miagi pang buwan ako nag-commit sa Diyos, ako nang gidala sa pangamuyo nga Lord. O imo kong i-bless, Lord, akong i-maintain ang 30 minutes walk every morning. Kanya, okay na, nindot man ang kong gibatyag, ako maging dugangan og gabi Usahay gani, ganahan ko, bisag udto, init kayong panahon. Jadi na ko diha mo walking sa guwa, kay magkadaya lang ang baho akong masimhot. Una, ang labing siguro, mga tambutso sa mga salakyan kadaiya. Ikan sa single nga to sa mga dagko. Mga sigarilyo, so, sakit akong agtang, magsunod kong taong nagrilyo, sumurag mo, siya akong agtang o simhot po silang mga sigarilyo. So, atong si mahal lapad-lapad man gyud, ako naman lang salamat po ko nagipalit ni Jitro, kanang timer na to. So, nakatabang na ako na, dili na lang ko. After all, 30 minutes ba lang, so, ikaw, may timer, ako na lang basihag 30 minutes. Why the prince bisag kitid lang, samtang sige kalaglakaw, o mudag ng 30 minutos, para sige po nagdiha ka sa guwa, di ba? O ganiha, nag-walking ko ganina hapon, nasa Rasya naman ko diha. Pag sa Rasya, nagmula kong nalipong. Uy,
So, hipundo na lang ko, wala ako kumpleto ang 30 minutes. Kaya sa buntag, naka-walking naman ko sa buntag, 30 minutes. So, ikaduha na po ito ganang gabi, unta, hapon na, ngit-ngit na, kilom-kilom na. Ikaw, total, naka 30 minutes naman ko sa buntag. Di na ako nitiwason, kaya may service pala ba. So, hingpong ko, nagpauli-uli ko. Nagdugay yun nawa, ang kalipong sa kong gibatyag. Naligo ko, galabaam. Dan hesta karon murag naapag akong murag grogi akong mamatyag. So, karong gabi if you noticed, laban sa ato ang mga Merkulis ng mga services, I mean Bernes, ang laban akong approach, laban sa pagpadasig, no? Pag-encourage. Panagsag, no namin mga unod sa pagtulunan, nga gitawag nga doktrina, murag, kuha na, isabay na lang, pero ang pinaka-focus yun, ang akong gimins kong heart yun is to encourage every one of you. Pero karong gabi, murag may pagkambyo tag-jutay. Murag mo, na ako yung mga doctrines nga masangpit, pero ang akong tuyo gyapon nga iblis sa Ginoo ta kini bisag doctrinal man, magamit gyapon sa Ginoo nga sa iyang tingalhang pagi nga ma-encourage matako sa nato sa pag-alagad. Kay after all ang taboylan nga ato pang 1987 na gihatag sa Ginoo sa ato nga to ang atimanon, na may pastor karon. Si Brother Abraham akong anak, so kung magisgot sa bisang unsang matang sa kalanon spiritual, makasaligtang ang Diyos, di na nila magpasagad. Ang San Carlos po nato nga outreaches, duhag yun na diha ka lugar nga nahiusa. Apad karon doon na pastor, si Pastor Orlando Alberto. So, di na ko magkahangawa. Kaya kanadto, diri ang uban kanila, ubay-ubay nila. Ang di po diri makaari, ako imo adto kay outreach man nato. Ug unsa gitulon ako din hima po gitulon ako nila. Karon doon na sila pastor. So it's not so much a concern on my part nga magkabalaka gyud ko sa doctrinal stand sa maong mga simbahan kay doon na naman sila mga pastors. Unya kun sa makaigsunan po nato nga makadungog o makaagi sa social media o ilang matultulan nga to ang sa tawag na page. Sa hindi ko kakuan sa termino na dili ni para nila, pero maka-challenge nila, makatabang nila, may naatay kagawasan sa pag-usisa. Pero moingon ko, kung doon na may pastor, sa inyo mong pastor mo, mamating magpatalinghog. Inyo ginatagag unang prioridad ang baruganan sa inyong mga pastor. Inyo lang kong brothers, Brother Luciano, nga nagtuo po sa mensahe. Kung pananglitan sa ako ang mga masulti, makatsanis ninyo, o sa inyo ang tunan. Naman tayo Biblia, naman tayo message of the hour, nagrespeto man tayong barban ng sige padalasan yun daw. Ato ako si sao diya sa iyang mga giminsahe. So, karong gabi usbo na ako, may unod doktrina ang akong itudlo. So, I trust that God will continue to encourage us above all. Dili nga mahimutang murag karigin pa ito murag mga gahion ng klases tao, starch gahi mo na, tiga tungkol sa doktrina. Ako gisulti ko na rin ang doktrina, paruganan ta na, pero ibalanse yun ang pagkakristohanon. Everything that is spoken of in the Bible and by our prophet messenger, hinaot ka na atog yung mangkundanan. Meekness, humility, love, fruits of the Spirit. Kung na mo siyang itutal sa usa ka istorya, fruits of the Spirit. For that is what will make a Christian Christ-like. Not just statements of doctrines, and then absent ka na nga mga punto sa imong kinabuhi. So, let's proceed to reading the scripture for our message tonight. Atong sugdan sa verse 20. Pista ni sa Jerusalem ang sitting ani. Doon ay gisaulog nga piyesta sa Jerusalem. Ingon rin sa versikulo 20. Og dihay pipila ka mga Grisyanhon, nanulong yun, no? Grisyanhon, buti inon tuwa sila sa Greece nagpuyo. Taga-Greece ni sila.
Lain man po ng nasod ang Greece, di ba? Kita nga naibalo. Unya hingadto sa Israel, sa siyudad sa Jerusalem. So, layo yun, gigikanan ni matuhana. Nanungas, nanungas, came up, nanungas sa pagsimba dito sa fiesta na kini sila miduol kang Filipi nga taga Bethsaida sa Galilea og siya ilang gihangyo nga nag-ingon, Senyor, makikita unta kami kang Hesus. Si Filipi miadto og iyang gisuginlan si Andres, iyang brother sa Ginoo. Og si Andres miadto uban kang Filipi og ilang gisuginlan si Hesus. Tanaw ang tubag sa Ginoo og si Hesus mitubag kanila. Ang takna nahiabot na nga pagahimaya o na ang anak sa tao. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nang usa ka lugas trigo kinahanglan mahulog sa yuta og mamatay kundili man nan magapabilin kini nga mag-inusara. Apan kun kini mamatay nan mamunga kinig daghan. Kaya ang kutob, duha lang ka verses, no? 23 and 24. Lord, salamat Lord sa mga pulong amo ang batian kaya amo manggibasa karong gabi una. Lord God, alang sa pagligon sa imong katawhan, Lord God, sa mga kana, Lord God, ang imong litok, pinagi ni Apostol Pedro, kaniadto, o hantod karon amo pangsarang babasa, kay gisasulat man kini. Nga ang kaligon sa baruganan, mao ang kamatuoran sa presenting panahon nga naa nagkinabuhi ang maong mga magtotoo. Being established in the present truth. Di lang na-apply sa ilang panahon. And every age, Lord, Jesus is speaking by the Spirit through the messenger of that age. So, may propeta kami, Lord, ng panahon na. And we believe the same principle ng iyang gisulti will give establishment of the faith to the believers, Lord. So, salamat kung gabi una, we commit to you these scriptures and everything that is prepared in a way by man, but we would like to commit them to the Holy Spirit, Lord God, ang final nga manunudlo sa imong katawhan. So, we pray for those nga mamati sa among kaigsunan sa Cebu, sa San Carlos, nga kaniadto imong hatag, Lord God, nga ingon nga buluhaton ning kubos ni mong alagad. But now, may mga pastor naman sila. Yet, Lord, sa gyapon, not that I do not have full confidence sa ministry nga karon sila nagtialagara na, but still, as their pastor in the past, dili makuha sa mga kasing-kasing gyapon, Lord God, ang silbi sa magkahangawa, kabalaka. But ko sa gyapon, Lord God, sila padayon ako mapakaon, not taking the role of the pastor that is now presently active in serving them. But I trust, Lord, this could be a help to them, O Lord, and even to those that might be, by chance, makakita sa mo ang live streaming, Lord, ng gabi una, Lord. So, and everything that we need, imong makita, and we just simply trust, Lord, nga ikaw nagatimang gayud sa imong katawhan. Any need, Lord, that is in your people, Lord, we would also like to commit to you sa among gilas pangamuyo. Isa na nga mong igsoon, Sister Darling, Lord God, nga mo nang gipaabot ang iyang pagpanganakay. Inaot, Lord, sige po rin mong sinumduman ug tabangan ang naa sa mga higdanan, Lord God, sa mga masakiton, Lord God, amo sila ginumduman, musulap sila Bervilio. God, siya karoon na yung musulap sa kasing-kasing. Ug ako lang siyang itugyan kanimo, kay ikaw ang mas nasayod. Nining mga butang pamagan ni Lord nga ako kining usa sa mga bahin nga nganong ako kining itulo karong gabi una. Kalabot na kini, Lord God, ang kahimtang sa imong mga anak. Ug ang uban pagayod, Lord God, nga ning gabi una, Lord God, adunay mga panginahanglan sila among gilas pangamoy. Ang tuwa sa lagi yung lugar, tugunan ng trabaho. Nagsakay sa mga barko, labang o mga lagpad nga mga kalalawran o mga labas sa tubig. Kailangan sila, Lord God, o hinabang, ibig bantayan. Sila ni Dudong Mark, sila ni Jethro, sila ni Nunoy, Jasser, o bisan pa ang naa sa lagyo ngayong lugar, Lord God. Mga anak sa mga magtotoo, sila ni Nunoy Mark, sa kayan ginong Diyos. Bisan pa yung asawa, Lord, nagkapaabot sa Lord God ng mga nakay. So, kiling na mga butanga kabahin sa mong kasing-kasing, sood sila sa mong kinabuhi.
Usa ikaw among dangpan, kung kami, Lord, makahuna-una kanila, o iyon nga tao, Lord God, mangamusta kami kung naunsa na sila. Ikaw lamang ang bugtong kadangpan na mo, Lord, among kapangayuwag hinabang, tungod sa imong gugma, Lord God, nga labihan kadako. Ang imong gugma, alang ngayon, Lord God, sa imong makatawhan. So silang tanan mong hinumduan sa karong gabi una. Now, your servant will proceed to breaking the word. Help me, Lord. Give me strength, give me energy, and give me, Lord, quicken mind and quicken heart that I would be only to your word, Lord God. Salamat, Lord, o kung bisali kining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Pabalik tas papaglikod nga ni gugma. Ang atong mensahe karon magisgot tag sonship, no? Pagkaanak. Pwede po na ito siyang balayon sa pulong fullness of sonship or fullness of adoption. Kay mga anak tuod ta, pero we are sons of God by adoption in Christ or by Jesus Christ. I think na nasa Ephesians 1, 4 and 5, no? Akong iswayan pag-quote. 4 and 5, Ephesians. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ. So, can you say that Christ, being the Son of God, He was adopted? Adopted by whom? He is the only begotten Son of God. The Son that was in the mind of Jehovah when He was yet alone. Christ was there already in His mind. Kita diha po sa nauna ni Jehovah. But in Christ Jesus, una si Kristo ngayang gikonceived, then in Christ who is the one seed, the fullness of the Godhead to be, na diha ang daghang mga anak. Usa lang ka binhi, pero ang daghang mga bini na anang usa ka binhi, kanang usa mao si Kristo. So kita mga adopted lang, mga sinagop nga mga anak, babae, lalaki, diha kang Kristo Jesus. So atong balikan ato scripture reading. Sonship, fullness. Ako sang unahon kining akong gisiguro tuki gani diha sa nagkanta mo kay kulod. Maniid pa ko sa kanang mensahe bitaw ko, no? Maniid pa biya ko sa makanta nga kantahon na og musabay ba. Musabay gani ako nang itik nga sign sa Ginoo nga iyang kababoton nga kining certain topic mo akong i-share. So nagisugot ang makanta, great is the Father's love. So nagisugot samahan sa iyang gugma. So naman na sa 1 John chapter 3. Sige. 1 John chapter 3. Verse 1 and 2. Tanawa ninyo unsang gugmaha ang gihatag kanato sa samahan nga paganganlan kita nga mga anak sa Dios. Og mauman kana kita. Ang hinungdan ngano nga ang kalibutan wala makaila kanato, mao kini kay kini wala man makaila kaniya. Mga hinigugma, kita karon mga anak sa Dios. O, diha ako kutob. So, maghisgot kita karon gabi nga sonship, dili nga palabuton pa, dili nga kanu sa pang panahon na, at karon ato na lang sa gupon sa tungunaw na kasing-kasing nga kita mga anak na sa Dios. Amen ba? Oh. Ingon yun, kita karon mga anak sa Dios. Nga naman, kaya balikon sa Kapitulo 1, pagsugod yun sa Gospel ni John, siya raman po nga John, kining 1 John up to 3 John, siya raman po nga John ang nagsuwat sa Gospel of John. Ato balikon ang Gospel of John, ang sigingon niya, sa chapter 1.
11. Siya, nagisgos ka Ginoong Hesus, siya niabot o mianhi sa iyang kaugalingon. Gani ang iyang mga tao o ang iyang katawhan, wala mo dawat kaniya. Nahibawa man ta, pagabot ni Ginoong Hesus, sa Israel man siya mianto. Yang Israel, mga katawhan man na sa Diyos. Katawhan siyang amahan. Those are the elected people of God in the Old Testament. That's where Jesus, the Son of God, came to. Pero sa gingon, wa siya dawat sa mga iya. Pero verse 12, apan sa tanang midawat kaniya. Sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Nya gisgutan ang ilang pagkaanak, ang ilang pagkatao. Nga nga tao dili gumikan sa dugo, ni pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kundi dili sa Dios. So magkatulungan si Juan. Pagsuwat na niya sa epistles, iyan na nang nasulti siyang gospel. Sa diyang gisuwat ang life story ni Jesus, gikan siyang pagbautismo ni Juan kaniya, hangtod nga siya namatay, gilubog na banhaw, iyan na nang nasulti. Nga sa tanang mutuo kaniya, sa tanang may dawat kaniya, kaya ang katawhan nga iyang giantuan, wa mamudawat niya, no? The entire nation rejected him. Of course, with those few that were chosen of God in that day, pidawat sila. Mga anak gito, gitagaan sila kagahom nga mahimong mga anak sa Diyos. So, pagsuwatan niya sa epistle, ay gisulit. Mga anak, mga hinigugma, kita karon mga anak sa Diyos. Okay, ato lagi yung i-establish na, ha? Pero bisag mga anak na ta sa Diyos, paminawan ng sulti sa itong propeta. O dili ta mag-alaala nga bukot sa mga libro, mga messages sa prophet, kay mituo man ta nga siya gipadala sa Diyos. Kay gipadala man siya, no, ato siyang dawaton, ingon nga, sugo sa Diyos. Nawa po na maghimo nga ato pag ipasulabi na Ginoon ang ihang gipanulti nga murag mulabaw pa sa Biblia. Usap mo na sa mga isip po sa paloy sa tisid. Dili, ang Biblia gyapon mo ito ang basihanan. Pero di po sa punto kay basihanan, di po ta magtuon sa mensahe. Duhan ako na nagkatag na rin katong quotation nga, og Christian ka, you must read your Bible every day. Niya, ingon na po siya nga, ang iyang gipanulti, sit down and read it again and again and again. Simple lang. Di na ito malisyahan. O magsigit nagbasa sa mensahe, di na ang iyang malisyahan sa ka-believer. Nag-claim ang kang-believer, anong malisyahan man mo ang taong magtotoo, magpunag ba sa spoken word. Pero magpunag siya ba sa spoken word, buwak mo siya sa Biblia. O di, yan ang sakto, may diferensya po. Kaya wak pa spoken word, wak pa propeta, may Biblia na niya. All the ages passed since Jesus went back to heaven. It is the writings of the Old Testament, all the books from Genesis to Malachi, and then ang kasulatan, gisugdan nagsulat sa four Gospels, mga epistles, later on na lang na. So doon na na-written the Word of God. So kailangan pong basahon na to. Pero katawag sulti ba na magkibulag, bulubugat ni. Now comes our triumphal capstone on the baptism with the Holy Ghost. Iyan ikot ang Galatians 4:4-7. Nga pagkabot sa mga panahon, ang Diyos ipatalas ng bugtong na taong babae, na tao ilalom sa kasuguan, sa pagtubos kanila nga nilalom sa kasuguan. Aron kita, makadawat og pagkasinagop nga ingon nga mga anak. Na mo na itong mensahe ko, adoption or fullness of adoption of sons. And because ye are sons, I think verse 6 na ba siya? God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son. Si Apostol Pablo may nagsulti ba ini? Gikot lang sa church ages, pero ang original ani, si Pablo ani nagsulti. Oh. And if a son, then an heir of God through Christ. There it is. Jesus Christ came forth, died upon the cross, and accomplished redemption.
restoring to original owner by means of purchase or paying the price, and thereby placed as a sons. Ingon din siya, He did not make us sons. Kanong giuna ko na pagbasa, kay importante kay ini sa diyang magpadayon ng tangaron. Wa kita pag-abot Ginoong Hesus, wa ta niya gihimo nga mga anak sa Dios. Pagkanindot pamation, ang pag-abot ni Ginoong Hesus wa na niya di ta niya himuong mga anak sa Dios. Oy, supakon bit ani biya sa mga bright sa Biblia, labi na sa mga denominasyon. Unsa? Nangahimo mo anak sa Dios nga dili pinagi sa gibuhat ni Ginoong Hesus. Ato pa dayon kay nagbasa mo tag message. He did not make us sons, for we are already His sons. But He pleased us as sons for, narang sugpon mo ni siyang nindot, for as long as we were in this world, in the flesh, we could not be recognized as His sons. Ha? Grabing sutihas itong propeta ba? O sige, yung samtang kuno kita ni atas kalibutan, ni ata nining onora, dili kuno ta ma-recognisar nga ihang mga anak. Masubject ni ron sa usisa na yung mga sultihan Kaya karon patindighanan na ron mga investigador sa mensahe. O silang pag-investigar, ilang in-idiod mismo ang persona sa messenger, o tanan na lang paghingaan ng mga maot ng mga istorya, mga pagdaot, ilahan mo po ng kagawasan. Pero, halimbawa na ka na nag-existir na karon sa kalibutan. O basig doon na future pag yun ng mga pag-imbestigar. Nga, ato man, gi-welcome rin ang usan nila gani kakauban. Ang akong gipabot unta, ilang imbestigahon ang mensahe. Kung di mo sa kasugo nila, ilahan mo po na pong kalihukan. Pero kini, kaya dili ko nung recognize nga iyang mga anak, samtang ni atas kalibutan, o na atas sa unod. Gusto talaga kung kini ilang imbestigahon. Kasi di pa kong padayon, ako nang imit lang kaya nag-iwan ako, ang atong toyo mag-business, pagpadasig na to. Pero tatang mo emphasize, mga anak ta sa Diyos. Unya, nagbalatian ta, nangamatay na daghan ka nato, di lang sa katigulangon, murag bisag kinsang taong tinog, una-una, di gyud malain ang buot kung ang tao mamatay sa katigulangon. Di ba? Moingon pa gani, namatay ka namalhan og laway, wanay laway. Mao gina ang karaan gyud ng mga tao. Nga mamatay ka nang di wanay laway, mamatay na. So murag ang tao mo kumpormi ba nga nindot ka kamatayon kay nakuan yun na eksakto yun sa edad. Pero kailang namatay ba si balatian? Kada pong magsidente, sakit man, pero atong i-connect ba sa pag-anak sa Diyos? Napagaling mo question. Diba, ang atong propeta, di question, propeta pa na kung namatay man sa aksidente. Nagingnan po sa ka-believer katong challenge. Unsa man gusto nimo nga kamatayon, mamatay si William Branham. Kaya di ka mo tuong siya propeta, kito namatay sa aksidente. Abi gipot liog. Lagi po kay isaway. Ay man ang Dios nga ihang giwali. Wa man kabantay niya gitigbas na putlan magliog. Di ba mo na nitabo sa Juan Bautista? Asa man ang Dios nga ihang giwali? Siya man nag-introduce Messiah. Ngano nga gipugot si Herodes? Wa man lagi salbar. Mayon na po kang, sa mga balatian na, balatian. Gawalig di ba hiling niya? Namatay man sa balatian. Ang gusto magkasulti ni Eliseo. Namatay ni si Eliseo sa balatian. If you read your Bible. So, ang tao, pag di mo to, naginay naginay siplatan, naginay makita ang diferensya. So, busa, isig, himo lang itinis itong bahin. Ako, padayon ko mutuon sa mensahe, padayon ko mubasag, musulti ni ini, bahin ni sa ko ang baruganan. So, may punto yun nga samtang niya ng unura. Alang-alang mga anak ka sa Diyos. Niya ingon anak. Wa naghimong di ka anak sa Diyos, pero murag ma-challenge ba?
Unsa man ni anak sa Dios? Pwede mga matay sa balatian. Abi na ako ning anak sa Dios, lahi gyud sa bang tao. Na balin gyud ang pangutana. Kini anak sa Dios, ay mga matay pala sama po sa bang tao dai po ngaway dili anak sa Dios. Oh, sa mo ni sulti ta, di ko ta mailang ang mga anak niya samtang naata sa unod. Kaya may tabo di magtotoo, may tabo man pud sa magtotoo. Tanang may tabo sa di magtotoo nga wa mag-claim anak sa Dios, may tabo po sa nag-claim mga anak sa Dios. So, ang ngayon ginang situlon. Kano sa abang ginigyon mamanifest nga mga anak sa Dios, totally lahi yun sa uban. So, sa ang sonship na agyoy fullness of adoption. Ato nang gibasa, karon mga anak na sa Dios. Nasagop na gyud ta, na fullness na gyud ato ang pagka-anak. Ang atong pagkainanak. Are we fully adopted? Atong padayonon. We were held captive by the devil. Oh, muna sugpon. So, di na ni-scripture, ang scripture, Galatians 4:4-7. Pero kinagiyon nga, as long as we are in the flesh, kag Brother Branham na niya, mauna pwede na nang ma-challenge. Kag Pablo, wag ko rin mo-challenge sa nagro nga Kristiyan. Kaya ba ko ilang i-challenge sa doctrine, kaya para ma-appeal po ang mensahero. Kanang duha, ilan gustong gubon ang ilang influensya, the messenger and the message. Oh, may problema para nako. Ilan na naghihimo. Unya, by God's grace, wala man ko matayog. Hingagi naman din, Paglakaw niya, ako giusisa pag-usap. Nakarigin man ko sa kong balance. So, but we were held captive by the devil. Uy, dinakpan dito si Yawa, muna isulti mo ng ham. But we were sons, nonetheless. O, kada, diha ko, anak. Probisan pa man, anak gyapon ta. O, gyapon daog. Mga anak gyapon ta, babaeng lalaki. Bisag dinakpan ta, anak gyapon ta sa Dios. Oh, ugtas lang galing ng Yawa ani ug ang iyang mga sumusunod. Kay di kita mahunong og claim mga anak ta sa Dios. Ang muna nga sigit nagbantay sa atong pagkinabuhi. Disiplina. Atong gidisiplina, atong gisubay ang pulong nga muyo ta, gatoon ta, gapilosip ta, naningo atang i-apply nato atong natunan kay mga anak maguta sa Dios. Oh. Unya gibold print ang, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, whereby you cry, Abba, Father. Oh. Amo na kita mo amahan si kita pangamuyok amahan namo. Amahan, Heavenly Father, anak si kita pray, atong imit lang ang Father. Pag-claim nga kita, iyang mga anak siya atong Father. Okay. Anarin ata sa itong scripture. Kaya wa pa ko wa po kato sa ko ang itulo ko gabi. Balik na sa scripture sa diyan ha. Og nakanotar mo, kining mga Grecianhon, nakabati na sila dito silang nasod, nga sa Israel, may tao dito nga may power. May prophet nga ngalan si Jesus. Unya may gahom nga talagsahon. Ang patay banhaon, ang tinapay nga pipila ng kabok padaghanon, isdag tinapay. Ang tubig, gihimong bino. Abot mi dito ba sa Greece biya? Kanang mga balita sa una, di sabihin nga, sa una hinay, sa una guro ang kailap sa balita. Ano, dili, oy. Bisag wa may cellphone so na doon ay paaging ang pagitabo sa kalugar, pagitabo nga bantog, maabot po ka na dito sa uban nga impormasyon. So, dito sa Greece, lugar sa mga Grecianhon, sa Grigo, nakaabot dito ang mga panghitabo sa Israel pag abot ni Ginoong Hesus. So, may uban nag-ingon, ug mauna, Diyos na. Diyos na nga nanaog. So, gusto nila, pag pista sa Jerusalem, kaya kining mga tawa ng masibahon man, miadto sa pagsaksi. Mauna nga, ilamang namit si Felipe, usama ni si Felipe sa mga disciple, sumusunod, ilang gidool nga gusto sila nga makikita ni Jesus. Gidapo ni Felipe nga kang Andres, duha sila. Ang tuyo, makikita. So, kung ba makik-face-to-face ba? Makikinabi ba ka? Kung mag-iila-ila. O niya ingon ang propeta, talagsahon ng tubag ng Jesus. Kaya ang tubag, asan na propeta? Diya sa 23. Og si Jesus mitubag kanila ang takna naabot na nga pagkahimayaon na ang anak sa tao. Ang ipasabot igsoon sa pagkahimayaon,
mamatay o mabanhaw. Mao na gipasabot, himayaon. Ang pagkamatay niya dan, gibayaw siya eh. Yung sa English diha, glorified na. Ilansang siya sa cross, mamatay siya, ilubong siya, pero banhawon siya. Ingon pin dili ba talagsahon niyang tubag? Gusto mag-iila-ila niya ang iyang gistorya, kamatayon. Niya Padayentas 24. Kamatayon gyud ang iyang gipasabot nganong ingon sa pagka 24. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, ngang usa ka lugas trigo yung gigamit nga binhi. Pero bisag unsang binhi lugas man sa mais, lugas man sa humay, lugas man sa munggos, bisang unsang lugas pag magpamili lang siya nga siya, ibutang ba nimo siya sa lamisa, taguan nimo siya sa hunos-hunos, nga di nimo siya ipugas sa yuta, di siya mudaghan. Pero ipugas mo sa yuta, mahulog, gingon, ipugas, o siya may tabo, madunot, mamatay. Muna ang iyang gipasabot. Siya na, daghang paagi nag-explain sa propeta, siya ra ang usa ka anak sa Dios. Ang tanang mga anak sa Dios naa sulod niya, sama siya usa ka lugas binhi. Na diha sa binhi, pag mamatay kini, muturok, mabuhi, mudaghan ang kamatang niya. So siya anak sa Dios. Naa niya ang tanang mga anak sa Dios. Og di siya mamatay kanang mga anaka, dili po na mapadayag. So nagisgot siya kamatayon. Klaro no, kamatayon niyang gisgutan. So ang pagkaanak, mo yato ang istoryahan, mo temprano kung adto sa Hebrehanon 1. Abli na ito, Hebrehanon 1. Kini mga mechanics ni, kuha na kayo ni, pamilya na kayo sa ni, no? Murag, kumo na kayo na yung mga mechanics nga to ang ginapang tuki, gipang basa. Pero still, di tatakan o balik-balik ni ini, kaya man yung ato ang pagkaon. Now, kining Hebrews chapter 1, controversial kayo ni. Now, tulo lang sa stoa dito mahilabot sa uban. Pero nasayod ko nga kining Hebrehanon, o sani sa gamit sa kadaghanan, nga kanang giingon nga mga anak sa Dios, kaya mo na itong topic karon, no, mga anak sa Dios, ang ilang fullness of adoption or fullness of sonship. Dito sa Job, sa diyang si Job gisulayan, sa iyang kinabuhi, giingon magud dito gud nga, may adlaw nga mga anak sa Dios, biduol ngadto sa Dios, di ba? May adlaw nga mga anak sa Dios, biduol ngadto sa Dios. O niya, kuyog nila, tuwa si Satanas. Mao nga siya giingnan sa Dios nga, di makagikan. But ingnon ba, sa daghang nanuol sa trono, nasiplatan sa Dios nga naa sa Satanas, kuyog anang mga nanuol niya ang tawag, mga anak sa Dios. So, gitun-an o kinsa man na. Ang uban nag-ingon, mga tao kuno na sa una sa Old Testament, tao sama na to, nga nagtigom o nagsimba. Napoy uban, og muna akong take, og muna nga ito ang baruganan. Mga anghilis na. Mga anghilis, plural, mga anghel ba? Mga manulunda. O niya, ingon sila, ang pinakaligon nilang baruganan nga dili na mga anghilis, kining Hebrews chapter 1. Okay? Pagsugod sa Hebreo, ingon si Pablo, sa daghan o laing mga paagi ang Diyos, misulti kaniadto sa karaang kapanahunan, Old Testament, ngadto sa atong maginikanan pinagi sa mga profeta. Apa ni ining kauli ang mga adlaw siya misulti kanato, pinagig anak. Kanang anak ko ilain na si Ginoong Hesus na. Nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinagig kang kinsa usab gibuhat niyang kalibutan. O gisugdan ni Pablo dayon og differentiate si Ginoong Hesus sa mga anghel. Mao ni ang punto ni Pablo ni chapter 1 sa Hebreos. Iyang gitagaan og differentiation si Ginoong Hesus og ang mga anghel. Mao gid ang pinakapunto ni Pablo diri. No? Kini siya, si Ginoong Hesus, ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios og tukma nga hulan sa iyang kinaiya. Maong nagsapna sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga magipamulong niya. Sa nahimo na niya nga ang paglinis sa mga sala sa katawhan,
siya milingkod sa tuo sa langdon sa kitasaan, sanglit, nahimo man siya nga labaw pa sa mga manulunda. Maingon nga ang ngalan niya, nga nadawat niya, labaw man usab kahalangdon pa kaysa ila. So you see, differentiate ni Pablo iyang himuang kalainan si Ginoong Hesus og sa tanang mga anghel. Tanan sila why excuse. Silang tanan gi-differentiate kang Ginoong Hesus. Tanaw, pagka-5 na yon. Kay kinsabang manulunduan, kurot silang tanan. Kinsabang manulunda o kinsabang anghila. Ang gikasultihan sa Dios, ikaw akong anak. Karong adlaw, ako na imong amahan. Diha lang ta ana sa verse 5 ha. So muna ilang ligong baruganan nga katong giingon dito sa home nga mga anak sa Dios. Di to mga anghel kay sa Hebrews 1, giingnan man ang mga anghel, di ba klaro? Way giingnan nga ikaw akong anak. Talairon sa tagusaw sa wagi anghel nagiingnan nga ikaw akong anak. Bisag ako agri ko. Mabasaw Hebrews chapter 1 verse 5. Nga way anghel nagiingnan sa Dios amahan nga ikaw akong anak. Karong adlaw ikaw nahimo kong anak ug ako nahimong imong amahan. Wala. Pero mao ba na abot ipasabot ni ini? Sa Hebrews chapter 1, mao ba na ipasabot? Ang ginikutan diri tao kay anghel man, so dili anghel ang giingnan. Kay tao man dito katong nanimba dito sa kanghog. Abot kinsa makadumdum sa mga elders ako na nahatag diri. Muadto ta sa kuana sa Luke chapter 20, taas na itong reading. Pero pailob lang. Pwede ko pwedeng ma-preach ba ya? Dali na kayo mahuman. O nga kong i-preach. Pero wak mo'y madang mga materialis nga inyong mga usisa. Diara ang liyabi ni pag-ila, unsa ang unod sa istorya sa Hebrehanon, unsa ang context mga way anghel gingnan nga anak sa Dios. Way gingnan, gingon gyud walay anghel. Si Ginoong Hesus ani ang giingnan. Pero unsa man gid ang unod sa istorya? Oh, taas-taas niya. Pero atong tanawon. Kining Lucas kapitulo 20. Niya ni din ang istorya ba may mga tao nga di magud mutog pagkabanhaw. Sumato sila kang Ginoong Hesus Ginoo. Ug wa may pagkabanhaw na inahitabo Ginoo ani ay may usa ka babae nga may bana siya. Namatay na iyang bana niya, wa man sila anak. Nahibaw gumigsoon God sa Old Testament God sa balaw ni Moses. Pag ang usa ka lalaki mamatay nga di niya mapaanakan ang iyang asawa, o kung ang maong lalaki ubana may igsoong lalaki, unya ulitaw, gisugo ang maong ulitaw nga igsoon niya nga ipasao ang asawa siyang igsoon. Aron nga ang ngalan sa bata dadon ang ngalan nitong namatay nga lalaki. Nya di duhana ang iyang nabanang magsuon, namatay man pud gyapon, wa pud kapaanak gyapon. Gisaon na mo sa katulo kay ngano man pito gusto ka magsuong laki. Namatay wa gyapon, kaupat gisaw, wa gyapon kalima kaunong kapito. Wa gyud kapaanak. Kay ngon ka tinuod ko ay mura mag sa nityo dan sa istorya, basta lang mason sa diya na, mo na tong punto diha. Kay nagot sung palutson, dakop-dakop pud gihimo ning matawana god. Ilan ni dakpo ng Ginoo ba? Oh, ilang litagon. Unya Ginoo, kay pagkabanhaw man ang ilang gusto ni titlangon si Ginoong Hesus. Unya Ginoo, namatay na lang tong pito, wa magkapaanak. Hasta pong babae po, namatay po nabot ang panahon. Unya Ginoo, pagkabanhaw kinsa man tinuod niyang bana. Kinsa naman nakabatian na nga kana natulo ri og nakabasa ba mo. Mura komplikado kayo no? Grabe kay lagi sa Ginoong Hesus nga istorya. Namatay ang pito, wa kapaanak, namatay po ang babae, wa kapanganak. So sa pagkabanaw nila, kinsa man tinuod nga bana sa babae. Mao ni ang tubag ni Kristo. Ako lang gi-istorya aron pagbasa nako, mubo na lang dayon. Oh, bersikulo 34. Og si Hesus miingon kanila. Mao ni tubag ni Ginoong Hesus. Ang mga anak nining kapanahonan sa ang mga anak dinhi ni kalibutan kita ni gipasabot. Kita ang mga anak ning kalibutan atong ginikanan na si Civil Union. Mga tao ta nga kalibutanon kay ang atong ginikanan kalibutanon non. We are part of nature. Na mo na we are part of nature. Oh, kita ang mga anak kiskutan dire, mga tao.
Og si Jesus miingon kanila, ang mga anak nining kapanahonan karon nagapangasawa og nagapamana. Tinuod dili. Tinuod hasta karon sige tag panganakay nga pagka dagko na nila mamiya sa ato kay mamana man sila og babae, mga asawa sila kun lalaki na mo ni. Apan ang mga gipanag-isip nga takos sa pagpakaabot ni adtong maong kapanahonan unya sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, dili na sila magapangasawa o magapamana. Sa ato pa di ay, ang mga banhaw, di na mga asawa, di na mamana. Wa na'y pangasawanay sa human sa pagkabanhaw. Oh. Muna siya ang absolute na. Basta lagi ka kas pagkabanhaw, di ka na muingin siyog pangasawa, di ka na muingin siyog pamana. Kaya ang mamuyo, ang mga gipamanha, mamuyo na sa bagong kalibutan. O niya, bisag doon naman dito, ako lang isukip ha, doon naman dito yung mga mortal sa millennium, doon naman yung mga mortal ba ya? Ako lang ihatag, ingon atong baruganan, dili nga, mura open ko, guwi nga doon mo kontradik, kailangan ko lang po ilahat. I believe in the millennium doon na mortal people. Pero pagtuwa ka dito, hingagi kang pagkamanhaw, di ka nakapamana, di ka nakapangasawa. Absolute teaching na sa anak sa Diyos. Ang makaabot atong panahon na sa pagkabanhaw, di na mga asawa, di na mamana. Ang explain ni Ginoong Hesus nga naman, kay sila, dili naman mamatay. Sanglit kasama, o katulad, o pareha. Kasama na sila, unya, sa mga manulunda. Tanawa ang sunod. Og mga anak man sila sa Diyos, ingon nga mga anak sa pagkabanhaw. Being the children of God, being the children of the resurrection. O mo nang tanawon, murag mugwa diha nga ang pagkabanhaw may mga anak. Agree mo? O? Children of the resurrection. Ang pagkabanhaw di ay may anak di ay. O, mabasa o. Children, ang mga banhaw, ang mga taong mabanhaw, gikan sa mga patay, mga anak sa pagkabanhaw. Nabalik ko na ito ang Hebreos. Wa ko naghihimo nga excited ka kapag dugi-dugayon ha. Ang tinuod di ko kasawa ang klase sa approach. Kaya ko paspasero ko musulti. Ako na natunan nga bisag doctrine i-please lang nako. Kung karon para nga makuha gyud sa naminaw, makuha ang scripture mo lang ako gyung ipagigbasa. So, mao ni ning soon ang context Hebreos. Why anghel nga giingnan ikaw ang akong anak? Kaya gisgutan diri nga mga anak sa Dios, mga anak sa pagkabanhaw. Klaro sa inyo? Klaro ho ninyo. Kining Hebreos chapter 1, ang mga anak ring gisgutan, mga anak sa pagkabanhaw. Mao nga ang rason nga way anghel nga ingnon ni Jehova nga ikaw akong anak. Kay doon na may anghel nga namatay, unya gibanhaw. O na, di agree mo, ha? Gamay lang na, ha? Pero maka-encourage na to na. Nga naman, bahalag magamatay ka, mabanhaw ka mag-usap. Ato bangon ka lang, kasakit sa buot, kasakit sa bation, pag doon na mamatay sa itong palimalay, sa tuwang iglesia. Pero kay anak na sa Diyos, may pagkabanhaw na gumabot ka niya. Kay anak na siya sa Diyos. Pero ang anghel, ang tinuod bisag una man ang sala sa langit. Una biya ang anghel kasala ka sa tao. Pero ang anghel way redemption story para nila. Walay istorya sa pagtubos nga gihimo ang Dios alang sa mga anghel. Busa pagbuabot ng hukma na katong nagpakasala na sa Mateo 25 no. Giingnan katong naa sa wala. Away into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Di ba mo itong hukom nila? Katong nasa wala, katong murag mga kanding. Dito pa nga katong mga anghel sa una sa sinugdan, ayon sa time nga dugay na kayong panahon sa una, wapay tao, wapay kalibutan, wapay material creation, nakasala na sila, dito pa sila mga matay. Karon wapay namatay, ang kanang 1/3, wapay gihukman, anak. Gidiklir lang nga 1/3 ang nadaan ni Satanas. Pero wapay na hukme, kaming pagilang hukom. So wapay anghel nga namatay. Ug wapay resurrection, kaya dito sa lake of fire, tao man, kalagman sa tao man siya, anghel man, they will be totally annihilated. So why resurrection para sa anghel?
Dayag nga dili waay anghel giingnan sa Dios. Balik ko itong 5 ha. Kay kinsa bang manlunda ang gisulti sa Dios, ikaw akong anak. Wala gyud og di gina masulti sa Dios. Kay iyang mga anak, mga binanhaw gikan sa mga patay. Kay mismo ilang manunubos mauna ang giagian nga ruta. Di ba itong Ginoo? Anak sa dili unsa sa takos untang mamatay. Pero aron ang iyang mga anak, mga adopted, mabanhaw, kinahanglan siya sa mamatay og mabanhaw kay mo na ang papel nga iyang gampanan. Kay mo na ang istorya sa redemption. Death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So, balik ko na ito ha. Ang Hebrews chapter 1, ang giskutan niya nga mga anak sa pagkabanhaw. So, 100%. Lingwahe naman na, ang abal, mayon pag-101 ko, no? Apros ko sa istorya ko ba, nga garantisado yun ba? So, garantisado yun nga ang mga anak ng giskutan, mga anak sa pagkabanhaw. So, dili mo qualify ang mga anghel. O, salamat sa Diyos. Salamat nga gamay na clear na tadre sa itong gamayng tigom. Kay kontrobersya man na gudro, kinsa man itong tuwa sa home. Di ko na mo qualify ang angel kay wa man ingnang anak. Igo di ay gamito ng Hebrews, igo di ay manihon. Ang context ng Hebrews di ay children of God by resurrection. So therefore, none of the angels can qualify that. Kung si Kristo mo qualify siya, karon kanang giingon nga, thou art my son. Kasi Kristo may gisultihan ana. Before ba ko mabasa day, prepare day ang Psalm chapter 2. Chapter 2 verse 7. Sa Salmo Kapitulo 2, mo ni mabasa, I will declare the decree. Si Ginoong Jesus ano nagsulti in the Spirit ha. Salmo ni David pero kinigipatungkol ni kang Jesus Christ. I, kinsa man ang I, ang nagsuot si David pero si Jesus Christ, yun na, I will declare the decree. The Lord, o capital letter, ang Lord, portion capital letter, kaya nga naman, nagpasabot niya na ang Diyos nga man. The Lord hath said unto me, thou art my son. O diba, o sige ng Jesus, anak nga siya, gideklara siya sa amahan. Nga thou art my son, this day have I begotten thee. Pati ninduta ng bersikulo, kaya naman, tumbok kinsa ning anaka, kinsay nagdeklarar, og unsang adlaw. This day have I begotten thee. Abi niyo magsuon sa namalando ko ganin ko, tulo man ni ka hugna sa panahon nga gi-declare sa amahan nga si Ginoong Hesus iyang anak. Usbon ko tulo ka hugna sa panahon. Di ba sa nagibautismo si Juan mingon man tingog? This is my beloved son in whom I am well pleased. Oh. Di ba muna ang deklarasyon? Dito po sa bukid po sa gitawag Mount Transfiguration, to ay tulo dito witness, giingon po, pag-ingon ni Peter, gimagid gino ni ata din magubra kong tulo kapayag, usa nimo, usa kang Moses, usa kang Elias. Kunya may tingog mingon, kini ako blagang anak, kaniya magpatalinghog kamo. Oh, this is my beloved son, hear ye him. Ikaduha na. Ikatulo, thou art my son, this day have I begotten thee. Klaro man si Jesus man ang tulihan. Diin man patungkol nga adlaw paingon, thou art my son this day. Dito ba sa Jordan? Dito ba sa Mount Transfiguration? Bible will interpret Bible. Taraw ha? Muna nindot ka nga topic karong gabi una. O di lang nga mo establish na to, doctrinally speaking, kaya doon na may pipila ka mag-controversy ng bahina, maka-encourage po ni nato, kaya naman nag-hisgod din resurrection good. Yung ganis Barbanham, nahingon ako, si Barbanham ba, wag yun, wali, o gi-apil ang pagkabanhaw. Kada wali, naagi ng resurrection niya, kabitaw. Kaya gawin resurrection sa paglaom na to. O, na, maunig din sa may doktrina, kaling gabi una atong itunan, pero doctrine sa resurrection, nga naman, hindi siya ko nang, maunang panahon na nga itong pagkaanak, magbugos na. That will be the day when our sonship will be fully manifested. Fullness of sonship, fullness of adoption. When will it happen? The prophet says, on the first resurrection. Kanang this day, I will prove it by the scriptures, sa dihang gibanhaw sa amahan si Ginoong Hesus, diha na nahitabo ang pagdeklara, thou art my son. Kana nga decree sa adlaw ng pagkabanhaw. Now, Acts chapter 13. Chapter 13, verse 32.
taas kay ning istorya. Si Pablo ni si Bernabe ang nagkuyog ani o. Nag-preach sila dito sa mga Gentiles. Taas kay ning istorya ni Paul. Wala ko lang putlon. At least gihatag na ko ang chapter. O na-interesado yung mutuon sa context. Kayo sa'yo po ka na magwali ito ba? I-ditso ni mo dayon sa kuhan. Awan mo itibo kang istorya. Pwede biya kang masirit nga sayop imong gitudlo. Pero basahon ni mo Tibok chapter 13. Hapsay gini siya. Gi-introduce ni Jesus si Ginoong Hesus. Na siya ang Messiah sa Israel. O niya, sumalas kasulatan, gipatay siya, pag gibanaw sa Diyos. O niya, gisugo siya, nga himuon kining kahayag sa mga hintil iwali. So, ang tema ni Pablo, giingon ni Corinto, makaluwas, kung yung huptan, gawas kung yung pagtutaphaw lang, nga si Jesus, namatay, sumalas kasulatan, gilubog, sumalas kasulatan, gibanaw, sumalas kasulatan, o bumalik pag-usab. Muna ang entire story. Ingon na sa 32. And we declare unto you glad tidings. How that the promise which was made unto the fathers, God hath fulfilled the same unto us their children, in that He hath raised up Jesus again. Kung sa magpasabot din raise up Jesus again. Pagkabanhaw ng isgudan, tanawa ang support ni Pablo, nga si Ginoong Hesus, gibanhaw sa man. As it is also written in the second psalm. Oh, tanawa na. Perte ka dipinit si Pablo nagtudlo. Wa siya moingon nga hintudlo siya Jordan. Kasi Jordan gideclare this Ginoong Hesus biyang anak, di ba? Thou art my beloved son. This is my beloved son. Dito po sa Mount Transfiguration, gideclare na po siya pag-usab. Por si Pablo, wa mo pick up atong duha ka instansya sa panahon. Gi-pick up niya ang adlaw kasi Ginoong Hesus na banhaw. Does it mean when Jesus was raised up, He heard the voice of the Father, Thou art my son, this day I begotten thee. Sit thou at my right hand. 110 verse 1 ako na. Sa puso ko sana. So klaro na nga ang pag-ingon ganin sa Hebreo ganin nga, Thou art my son, wala gisulti sa Injil. Gisulti na Ginoong Hesus o gisulti na sa iya sa adlaw sa pagkabanhaw. Sulti na Apostle Paul. Thou art my son, this day have I begotten thee, Padayon 34. And as concerning that He raised him up from the dead, tanawa, di ba resurrection ang tema ni Pablo? Now, no more to return to corruption. You see, so klaro na nga ang pag-ingon dito sa Salmo nga, Thou art my son, this day have I begotten thee. Sa adlaw sa pagkabanhaw ng Ginoong Hesus, may decree nga gipamati sa iya. So, unsa man to? Bisa nakabati naman siya previous, twice na, naibaw siya mauna na ang fullness of vindication na anak yun siya. And he will now be transformed into like his father. Kaya di na yun siya mamatay. Di ba pa? God, ako sandali on sa Anglik na, sugdan ko na gamit ni siya kay last nagiguro ni. Usahay na himo kung makakon sige ko last, dagap ko gipang ubra nga mga balasahon. Pero basig mao na gini ang last sa tanang last. We found out that God in the beginning was a great fountain of spirit. Is that right? He had no birthplace. He had no beginning of days. He had no ending of years. He was just as eternal as eternity is eternal. He never was born. He never did die. Paano ang tao, ang Diyos matawag, espiritu man siya? Paano siya mamatay, espiritu mapun siya? So when Jesus was raised from the dead, that is now His fullness of adoption. His fullness of His sonship. Di ba gingon man, Thou art my son, that is sonship. Pero gingon na siya kaduha sa baptism, dito sa kitang adoption kuno dito sa Mount Transfiguration, sa Old Testament na adoption sa mga bata. Gisulti po ng duha. Pero siya pagkabanhaw, giusban na po siya third time. O di ba third time, gingon na sa mensahe sa, di ba nga, numerology, siya na, complete, no? 3 means completion. Abtig lang kaday. Diyan na lang kutob, ha? So, klaro na no, nga ang pagkaanak nga gisgutan sa Hebreos,
anak sa pagkabanhaw. Unya si Ginoong Hesus ang una. Colossians 1:18 day. Colossians 1:18. Sa atong men's fellowship siya una kadumdumo ako na nang gihatag ng mga mechanics nga nausban na pudrot pila na kabuwan. Di ako ingon nga doktrina lang. Unta ako na tugi padayon pero pundo na pod, skip na pod taglaing mga isyu nga karon na pod weekend service na to Friday ako nang gidala. Naghisgot kay Ginoong Hesus. And He is the head of the body, the church, who is the beginning. Tanawa, the firstborn from the dead. Kwaon mo na bang word nga first? Kay compound man ang firstborn, di ba? Duha ka word, ang first word man na, ang word po na. Firstborn. Okay mo na kwaon ba ang first? Born from the dead. But inundi ay pwede di ka mahimugso, nang imong pagkahimugso, gikan sa mga patay. Mao na ang resurrection. Pagkahimugso, gikan sa mga patay. Nahimugso ka, nga ingon nga anak nindut. Kung dugaya naman din nila sa Biblia, wa ko ni masilip. So nataw ka, gikan sa mga minatay. Mauna ang gisgutan dito sa Hebreos. So wag yung anghel nga ang ayak ingnon, kay way anghel nga namatay. Hallelujah! O, dahil pahuwain na ito diha. O siya na po na makapost na ito nga mang kinabuhi yun nga malinaon, madasigon, kay maayo kay ang Ginoo. Daghang maayo, pero pinakamaayo ang iyang pulong. Kay muna pinakaiwat karon. Firstborn from the dead. Now, karon, ako ipasulod ko na. Mao na ba iya kung tuyo ba ay nga ang pagkaanak, akong establish nga anak sa pagkabanhaw. Mao na gina akong tuyo nga gikot ko tong John 12 o ang Luke 20 mo na akong tuyo. Kaya gusto na akong kung ganito ilansang yun ako nga ang Hebreos 1 ang gipasabot anak sa pagkabanhaw. Why angel nga pwedeng sultihan anak kay why angel nga namatay. O kung mga matay sila dayo nagyud na annihilted. There's no resurrection for angels because Jesus did not die for the angels. Jesus died for you and me. Usbo na ako. Susakitan tag doon ay mga matay. Malandog. Pagkalipon ko, kapasti natumba ko. No? Matinga na ko kung mga bata nabilin nila. Usda ni ka, higda na malang. Una-una po ko. Kining mga nakagig stroke no, yung ma-stroke na po usab. Nayuban ka na stroke ka upat. Usag yun tuluyang namatay ko, kaduha pa man ko. Napon ko na ko, pastor, sa ikatulo, pastor. Ikot sa man. Isa bantay ka kay ikatulo, basi, o si ikatulo na, wala tayo mo. Mauna na. Oh. Pero babantay ka kulba, ay, tinood ka na, bakak man tayo. Ganyan pakalipog ko na, kulbaan ko. Kapilan ako nung walking, sobrang ng buwan ako nanintiyan ang walking, wa mo ko. Kalit na ko kalipong. May lang gawa, damay bangkos to, pero ako hinggunit. Yung pundo na lang ko. Manamalandong na ko, ano, mga anak, grabe ko muhatag, binhi. O niya, pag ang kamatayan ko, muhadla, magkakulbag yun. Manamalandong ko, sumay ako ang imong insahero ginawa, muna akong gipili. Hala na, at tubangon na ito ang kamaturan. Ang kamatayon, part sa istorya. So, dili na nato ang ngayang yun nga, at tubangon nga murag, unsa. Nagay puntay paglaom, nagay puntay rason nga maghimaya. Kaya ang tinuod nga mga anak sa Dios, mahimong fullness ang ilang adopsyon, human sila mga banhaw gikan sa patay. Oh. Kay karon bisag mga anak mga sa Dios, dinakpan gyud po sa siyawa. Oh, di ba bisag sa trabaho? Uban nato di kating mga fellowship, daghan na kay katarungan. Unya usay po, murag mo abay na lang po ng mga ministry. Nga unta, 3 minutes man yun. Huwag di ka kasabay, pero mo sabay nung temprano sa dismiss, kay naay mo duty mo ng orasa. Ano mo na? Tungod na lagi kini atas kalibutan, putos mo na. Naata ning lawasa. Naata na, wala ni apply na na. So dito panatiko, mo hatag kitag atensyon, ana. Nga, ni apatas kalibutan. Di, kingon ganito, muna ato sa Ecclesia. Di ka magpagtama sa pagkamatarong. Di po ka magpagkatama sa pagkadautan.
So, dito, hagad-hagad lang. Inom jotay, bisyo jotay, dili na maupasabot diha. Pero at least nabasahan ko lang na. Oh. Ambot, okay mo na ma-print tayo. Binawan yung sulti mo, Branham. He that's got good gold, don't dread going to the testing machine. He that's got good gold, do not dread going to the testing machine. Why ko na ginusisa? Kay na ko lang na buo nga pangunahuna nga muna akong itits karon eh. Ug unsa ning testing machine? Kung sino ko no mayara ko no nga may ganing good gold sa kong pagtuo, tunay nga bulawan, dili piki. Tinuod gyud, tunay gyud nga bulawan, genuine. Hindi ko no mahadlok nga moagi sa kitog testing machine. Unsa man ning testing machine? Ako ning usisaon kay may full knowledge ko ning kotisyon na ba. Kay sa una, diha sa mall sa una na ako may nakit-an mo ko nga mag-sing-sing ba to? Ako na punitan. Naman mamalitek bulawan diha sa mall. Ako giingnan. Sikap pa kuno ni kung siya ni. Hingkuha siya chemicals, yang gibutang sa murag plato-plato tong ako ang sing-sing, o yang gibubuan, suro-suro. Ingon siya, piki ni pastor di ni bulawan. So, ang aksido di, acid, mao din itisting di ay sa bulawan. Ang tinuod nga magbubulawan, makakuha ideya nga di na bulawan pilagi sa reaksyon, chemical reaction kung bubuan ni mo asido. Dinhi testing machine sulting Branham. Amo ko siya ng testing machine. Siya kuno nga may mayong bulawan sa pa genuine nga bulawan, dili kuno malisang o mahadlok nga dad-on sa testing machine. Pao ba na day? Di man ma-order ko ang quotation. Na he that lives the life above reproach, don't care what the world calls him. Holy roller, that's right. Pero ako lang basahon dili daya para nga makuha nimo. Oh. You must be born again. Kay di man di ay maminsaya. You must be born again you must be maya kanila nga imong gikuan kay naa di ilain po no, presuming on title. Pero ang akong gusto di sa nakala, tanawan ninyo. Bigya po. Naghana din, no? Paragraph 159, day. Pakita kami ang paragraph 159 na. Wala. Kada. He that's got good gold, do not dread going to the testing machine. Mao na gina akong gibasa. That's right. He that's got the truth. Tama na. Siya nga doon na ang kamatuoran, dili mahadlok nga ikaw testingan sa makina, sa magbulawan. That's the reason I make a challenge, Nana. Any man come and show me where the baptism in the name of Jesus Christ is wrong. Isang naakas ka matuoran, di ka mahadlok nga ikaw sa magbulawan, ipaagi ka sa testing machine kung naakay ka matuoran. Mao na hinungdan nga nung ako, may pagawas og hagit, challenge, nga abante, kasi dihay makakita nga akong tudlo nga ang bautismo sa ngalan ni Jesus. Sayop, dali, dool. Bisang kinsang tawa na. Nga ang bautismo, Acts 38 na ha, sayop. Tarawa ikaduha. Tarawa manginigong may ikaduha. Show me this birth. Kaya ang title sing mensahe, you must be born again. Tanawa. Ikaduha niyang challenge, that this birth, that you got to die. And if you still got the word in you, you're still of the word. Show me these things. Don't have to worry about it. Take it to the testing machine. Here is the testing machine. So, ang tudlos pita, nga ang birth niya, you must be born again, kinahanglan yung kang mamatay. Iya po nang challenge. Salamat kay mao man atong teaching dire. The old soul died. Daghang di mo uyon. Pati ng dugaya, pila na katuig, iskalante pa ta. Isyo na. Pero himbarog siya sa testing machine. Nya di man sa Biblia nga kinahanglan mamatay. Namo scripture na mga believers sa kabalawan.
Kaya kinahanglan mamatay, usa mabuhi. Iyang gingon, no? Ikaduhang challenge. Unsa man itong gibasa na scripture reading? Unsa ito? John 12, no? O, balik ka na John 12, 24. Doon na lang ko, di kay dako gining topic karon. Jesus answered them saying, they are, 23 na. Siya na ang iyang ipasabot nga mamatay, unya himayaon. Unya iya dayong gitype sa natural. Siya, gitype niya sa literal nga binhi. And Jesus answered them, 24 na rin. Mo na, Verily I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Siya na ang binhi nga iyang gipasabot. Mismo siya hingagi sa kamatayon, o sa siya nabuhi, o born from the dead. Sige, iso din, natawa po din siya. Pag-usap. Well, shocking, no? Deuteran ta din pero sa live stream, hindi doon ay makapick up ini. I don't know someday, mahimo ba na yung issue, recula back sa ako. Pero nag-consult ko sa Ginoo, iba bang itugot, Lord, kay kini mo cause na issue. Ato gibasa kay Colossians 1:18 is Kristo first born from the dead or born from the dead, the first one. Bisan imo nang balis karon, may pagkatao pag-usab sa ding ikaw babanhaw, pagkatao na pag-usab. Sige na, mauna ni. When you are born again, you receive a new spirit, new life, immortal cannot die. But when you are held, it is just an attribute of the divine love of God that held you temporarily. Muto yung sa Helio. Pos milaki walo may kabok na ka to din. Naapos sa marmani, bertoto, wala ka sa berno. Ara ka sa bertoto, pagdoa na magkaberno Helio. Wala. Tatlo, sino yung gabi, tatlo ang nakaduaw. Ano sila yung berno Helio? Mga utod, ari ka mo ha. Ayo lang ko sa inyo ha, sa hindi pa ko mga muyo sa ako ha. Kung mga muyo kayo magkaw, hindi nyo ko pangamuyo nga maglawig pa kung kabuhi. Kung mga muyo man ka mo, amon lang ni, nga taga ako sa inyo sing tawhay nga pag halin sining lawas ko. So, ito sa paidugan ako nito ka, nangyayin panulti, solid naman nga kamatuoran, solid naman nga revelation sa usa ka anak sa Dios. Ito da. Nara, ito na. Adi na mauday, this means that hear ye him. Yeah? Now, healing is not on the same basis as salvation. When you are born again, you receive a new spirit, new life, immortal, cannot die. But when you are held, it is just an attribute of the divine love of God that held you temporarily for a while. Tanawan niyo may nigong makarong gabi na. Perhaps first time pa ninyong nabatian. Pero katungod sulti magustong propeta mo na si Graciano di God mahadlok ni magduduha mo pa-intra ini sa itong live stream karon nga mensahe. Og maayo ka sa imong balatian, temporary lang na. Ingon siya temporarily for a while. Sunod, your body must be born again just like your soul. Naasaw ni ron. Imagine teaching sa ito ang prophet messenger ng imong lawas, kinanglan matao pag-usab. You must niya. Panis-binis dyan trivia. So, mao na ni karon kita no sa end time, di na ako i-intra di sa tagagawas. Kita sa end time ang tinood. Pag may ni you must be born again, usara ang direksyon, usara ang tuno sa istorya. Spiritual birth. Pero sa nakadugay tadi ay karon paglipay sa mga anak sa Dios, appeal na di ay kining lawas nato sa born again experience. Nga naman nag-iyon mo na. Sorry. Grasya lang sa Dios. Your body must be born again just like your soul. Ito na. So, sabot ko just like your soul. Parehas ra ang aplikasyon. Mamatay ang imong lawas, aron matao pag-usab. Mamatay imong kalag para matao pag-usab. Ada quotation pagibasa ko sa nato. Nagampo ang propeta sa mensahe niya nga, have not I sent thee? Ingon siya,
We have needs, Lord, as we go through the world. O, sige na. We have needs, Lord, as we go through the world. Daghan kay may og mga panginahanglan Ginoo, samtang kami nagapadayon diri sa kalibutan. Tinuod, mga anak ta sa Dios. Karon mga anak na wa na duda. Wa pay resurrection mga anak na ta sa Dios. Di na mausab. Pero dinakpan ta siya wa, niya ta sa unod magbalatian ta, mamigado ta, tanan usay gyud sobra pa ta problema sa way Kristo. Tungod ni atas kalibutan, mga anak ta sa Dios ni atas kalibutan, ni atas sa unod. Nana. Okay, tara. Basahan na ito, i-highlight na day. We have needs, Lord, as we go through the world. This body is still physical. Still born of sin. Ang sunod, someday, it will be born of God. Oh, pila na. Pila na ka-quotation sa itong minsaydor. Duha na. So, mahadlok pa na ikaw magtudlo na ini. Dili na. So, sa makakita, sa makabati, sa makabasa, dili po ka obligado nga, imo pong itudlo, okay, pastor man po ka. Believer man po ka. Pero para na ako, baka proceed na ko nga malinawon. Wa na ko gikutaw ang following. I do not sow discord among the believers. Mo continue, kini mo paligon ninyo. Wa po, di po biya ito, ingon nga, kita ninyo, asam ni kamatayon, para magkayo sa namin. Dili ko. Honestly, why taong gustong mamatay? We have still much reason to live. Ako, napakadwa ka po. Huwag madugangan pa ni matulong ni may babae pa, ninduta ko ba? Ninduta guro sa babae nga bata, apo na, may apo na po ko. So, I still want to live. Plus, mabot ang inspirasyon sa mensahe. Ikaw, I can still live long. But nevertheless, daghan na nagsulti, anak. Bisan si Pablo, pagtulo niya grapyo, o kitang mga buhi, di-appeal niya, patay na ba siya? You see that? Pero, arin pa daw nga ni. Fullness of sonship is when we are raised from the dead. Thou art my son. Karon gisulti na, but on the day of our resurrection, dito na sama gisulti kang Ginoong Hesus. Thou art my son. This day have I begotten thee. Begotten from the dead. First begotten, Revelation 1:6, di ba mo na po na pakisulti ha? Di na firstborn, lain na po na pakisulti. First begotten. Ato tag-scripture na Revelation 1:6. Verse 5 siguro. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead. Na, firstborn or first begotten? Na, tanawa na. So, ang pagkabanhaw di ay, pagkatao po na pag-usab. Pero dara ha, kaya nababi ako nga naatay the table. Ang nakasayop sa mga saksi ni Jehovah dead, mga elders niya din ang nakasayop sa saksi ni Jehovah, kay ilang born again, ilang gidritso sa pagkabanhaw. Sayop sila. Kaya tinuod gani, ugwa ka na tao pag-usab sa spiritual, delikado ka nga sa pagkabanhaw, di ka mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Kaya naabi mga banhaw biya, tanan biya mabanhaw biya, di ba? Para ba ito maghukom? So, dili mo itulo ang born again nga dito sa pagkabanhaw. Muunagi ka sa spiritual birth. Nang katong iyon ni ba? Na, ang natao kaduha, kausa ra matay. Pero ang natao kausa, pwede ba matay kaduha, di ba na? So, ang saksi niyo ba usbon ako, nagtulo sila born again sa pagkabanhaw. Sayop na, kung imo lang anaon, kay usa ang resurrection, una ang new birth spiritual. Ato ni suliton ha, kaya kina-record man di pag magburon-buron pa sa Ilonggo pa, pero sige lang at least, amat-amat itong ilatag. Muna unang latag, doon na pa'y, di pa kayo hapsay nga pagkahatag, o ang pag-take name o di pag-hapsay. I-release ko ulit, pamati ha. Ang pagkatao pag-usab sa kalag, ang tawag ana sa Biblia, regeneration. Titus 3:5. Ang pagkatao pag-usab sa lawas, karon paggabion na nakabati nga may ang kabalawan may tulo na may pagkatao pag-usab sa lawas. Sulti mo na ham. Ang pagkatao sa pag-usab sa lawas, resurrection. See? Ang usa regeneration, ang usa resurrection.
Osbon ka nito doktrina di, nga paghatag dason, di ba? Sa grasya sa Diyos, di kita mamiss ini. Nana, Iya kita giluwas, nana sa verse 4. Not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kita ko na Abraham ka ng kuan nga, pararikomia, na ana sa future home, pararikomia, regeneration. In sa mayon gani regeneration, when a man is regenerated, he is not totally annihilated. Muna ang ila ko crucifixamin dito sa Don Salvador, may ara quotation, brother, kayon nga pagbunagin ka, may na-annihilate, ko ara. Prayed by totally annihilated. Kaya doon lang na quotation na kung basahon. Tapos na. Not totally annihilated. Sige, totally annihilated. Atong basahon na, kay may muot lagi ka lagi. Ginoo ba magkupot bag understanding? May muot yung ka. Totally annihilated. Anak na lang. Kunya sa future home, tanawa sa future home. Wa ko mo gani andama gud nga mga quotation, wa ko man mahuna-una inga ko ni masulti karon. Pero kay naman tay guide go kay tawag nga quote search. Totally annihilated na day. Totally annihilated. Wa ko mga quotation, so nagkadalan ta ko, di na ko magagani mo dahil basahon ko lang ni. Wrong spelling? Future home. When a man is born again, when a man is regenerated, he is not annihilated. Namaw na ang quotation. Nagyon, nawala na gisinday. Biyaan ko na, di ko na ikot. Total, ako naman ang nasulti. Sa naibaw, mensahe, magkayong tuunan, hambal na sa propeta. When a man is regenerated, he is not annihilated. Pero yan ang giingon nga totally. Surrender ka na day. Future home. Annihilate mo na, di mo na past tense. Future home sa future home, dahil future home. Future home, future home. 1964. 1964. Badhana, no? Totally annihilated na po sa 64 na. Token 63 na dahil, 60 na. Not completely, sige, not completely. Amaw di, not completely gali, no? Sige, sorry dahil. Muna. Okay. Titus 3.5 na raw, Titus 3.5. Paul is using the same word, means regeneration of man. Ano na ha? Regeneration of man. That man has passed from a sinner to a saint, not completely annihilated. Ingon ko. Inang quotation. Di mo na ko nakita na nga sa pag ma-regenerate gani ka, so yung born again ka, may aragin sa may na-annihilate. Hindi lang completely. Kundi completely, ano ang nahinahilip? Di na ito basaho kay tagindugayon, human ni atong service o atong ikot. Ingon Petra, when the Bible said that you are dead, the scripture plainly tells you that you are dead and your life is hid in God, sealed with the Holy Ghost. Now, it was not that your body died, it was not your spirit died,
It was the nature of the Spirit, the nature of it is the soul. Sumot sila kung gali, sa born again, kalag ang napatay. Annihilated gid, hindi na sila nga, gin-cleanse lang, annihilated gid. So, hindi completely, kitatlo ka man kabahin, ti isa lang napatay. Na born again ka. So, ang born again, nga ang kalag napatay, scriptural, John 12, 23-24, annihilated. Hindi completely ka may duha pa man nga nabilin. Dugang ha, mo na to. Duha na lang ka quotation, day. Katong gingon niya ba nga, he has got good gold on going to the testimony. Challenge siya. Baptism in the name of Jesus Christ. Unya ikaduha, that this birth that you got to die. May duha na to, no? Your body must be born again like your soul. This body is still born of sin. Someday it will be born of God. But today it is born of sin. The outside body is sin. Do you know that? Your body is sin. That's the reason don't try to perfect that body. It is sin. Believing God ni Day, 1954. Nana? This outside is sin. Dua quotation na lang ako ihatag. Gusto na kong i-share sa inyo gabi ang soul sa iyang born again, mamatay po siya. So, mauna, nga pulay binhi sa sulod, di na born again kakalag na. Diba? Kayo sa may tabo, og mamatay na nga kalag, sa tao nga way binhi, kundi naman siya kalag. Tanang tao may kalag man, diba? Kundi tanang tao may binhi. Karon kung kanang walay binhi, mamatay na iyang kalag. Kung siya guwa niya, duha, di makita sa tao, pero tinuod, galakaw siya, duha na lang siya kabahin. Lawas na lang espiritu. Patay may ang kalag. Hindi mo siya binhi. Muna nga way born again sa way binhi. Karon po, mamatay ka. Jadi ka pinili, wa kay born again spiritual. Sa resurrection, wa kay glorified body. Nakita ninyo? Diha na sayop ang mga saksi ni Jehovah. Kaya makabasa mo quotation nga, there's where the Jewish witness got wrong that the new birth is the resurrection. Ada, gipreparahan ko na din. Pag teacher ka, preparahan yung tanan yung anggulo imog yung basahon. So sayop ang new birth sa Jehovah's Witness nga resurrection. Unya ka na mutulo man ko. Kay hingagi na tag new birth sa soul. Usa ta mo expect og new birth sa body. Pero we expect ang new birth sa body, wa ka ba born again. Sa resurrection unsa guwa nimo? Wa kay glorified body. Kay ang new soul tagaan nag new body. So sinduta. Muna ang journey sa mga anak sa Diyos. Kung nakal makonsensya gyud ta, mao na ni mga revelation. Inanit akong pagkinabuhi. Ana? Believing God, I told you, believing God. This outside is sin. Do you know that? You know your body is sin? Duhan lang ni quotation ko basta di. Nadugay lang. This outside is sin. Do you know that? Scripture na, Psalm 51 na, verse 5. Do you know your body is sin? That is the reason you do not try to perfect that body. Tao kay wa may dinhi. Mao na ang literal gabi dito yung Kristo nila. Liso ang trigo. Isang liso man siya tuway life surod. Ikaw siya ka idumong. Pagkadunod, dito na wala. Why mabuhi? Kay wa may life. Mao na ang tao. Tao walay dinhi. Di matao pag-usab. Klaro? Mao na siya. Klaro? And that soul is the same. So, may regeneration, may resurrection. Pero ang way regeneration, may resurrection siya,
for dili unto life eternal. Muna diha. So nindutan no sa tuang biyahe no. The last quotation, Hebrews. And we will live forever in this veil. Na mo na ni ang fullness of sonship na to. And we will live forever in this veil. After it's been perfected. Oh wow, ninduta. Mao di ini anita. Di ko kana sa amniwala. Walay ko manugin na ninyo, no? Apo na kayo ninyo nga sa ubang area sa Gibatyag, totally healed na ko, pero kining paglipong na ko, muto galing na ko, maugor to ko. Pasig panahon na gini matangtang na siya gurug yun. Usa na pa mingon nga, imo pa nang hando mo, no? Itiguwang naman ka. Unfair man ang imuha. Daghang kayong gisakit, nga ikaw, sana, gusto nimo mapuli history ka tanan. Ikaw, og di man gyud, mabot na gini panahon, kini kung topic karon. Kadi magitson ma-perfect ning lawasa eh. Na, atong masahon. Babadyo tayo ka, atong sugdag. Here it is. Hold it tight. Gunitigig, hugot. The veil is what keeps us from living the way we should. Ano man ang veil pasabot? Ining lawas ta. Ang tinuod nga tao gitabilan, ang bataon nga tao amo ang kalag sa Dios. Ang born again sin of God. Kalipati na tong old husband, patay na to. Let's believe it because that is what is being revealed today. So muna ang veil, muna nagpugong sa ato nga magkinabuhi gyud ta ingon nga mga anak sa Dios. The veil is what keeps us nagpugong from living the way we should. The veil is what keeps us from doing the things that we really want to do. And God became veiled in flesh and the veil was torn into sa Kristo na. And God became God again, balik sa pagka-spirit. Wa na si tabernacle, yung tabernacle 3 days pa man niyang gibang. And he raised up the veil that he hid himself in. That's the resurrection of the Lord Jesus. Proving to us that in this veil that we are now hid in, by faith we believe it and accept it. And when this veil is torn into, I will go in His presence with this assurance, knowing that I know Him in the power of resurrection. At the coming of the Lord Jesus, this veil will be raised up again in a perfected way. Till I will walk when He takes the throne of David, and we will live forever in this veil after it's been perfected. But this veil has sin in it. It don't matter how. Do not never think of that glorified body in this earth. It's got to die, the same as your soul has to die to be born again. So, transado na yun. Both soul and body has got to be born again. Nakita ba niyo ang sunod-sunod na quotation? Ang born again sa soul is regeneration. Ang born again sa lawas is resurrection. Oy, dugay na kayo as a church, wa pa nabi ang muguang teaching. Karon pinagi sa atong propeta ng iyong ipanulti, ato nang mabalay. So peaceful na kayo itong pagalagad. Ang kalagdigin malalis na matay-gin. John 12:24, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bears fruit. Managhan. So, di na to ni Pilipikon, muna himuon sa martial art, mo to ang maestro wa katingog. I-consider mo balik ko na, sir. Pasali ka, sir, may eternal life ko. Di mo sa katingog. Ikaw naman na, sir, hindi ko na, sir, hindi ko na magbalik. Sigihon ko na ni sir, kakon pagalagan, upon kay dulong, kay nuli. Bisa na ano, maka-perfect ni mo ni sir. Patay niya po ni. Pero kung mamatay, sir, niya may resurrection, sir, pwede ko mabalik na. Wa man po'y martial art mingon nga mamatay mabadhaw. Si Kristo mo lang nagsaan, ana. So, it's got to die, it's got within the body, has to die, the same as your soul has to die. But to be born again. But silingon gali mga auto, inang silingon gali sa John 3:3 no nga, you must be born again. Bilugi gali na kapagkatao gali. Let's all stand up. Put to record ha. Murag naaba sa Senate ba? For the record. For the record. Ang born again is the whole man. Born again to the soul. Born again to the body. Hold it tight. Mo-dismiss na ron. Kamong present karon gabi una. Hinaut di na gina madilit sa inyong memory ha. Ngang born again nga doctrine is the whole man. The soul has got to be born again first. Ayaw sa in this resurrection kay muna Jehovah's Witness. Ipakita mo inyo po. The Jehovah's Witness is wrong in their born again. They call it resurrection. Kanya nga ito apod.
Dili hingagi sa tag-born again, regeneration sa kalag, usa ang resurrection sa body. Kaya di kami expect resurrection anto glorification, nga wa ka na born again. Mabadhaw ka. O sa maglawas sa mabadhaw ang mga makasala. Sa lawas, hindi sila nagpakasala. Karon kay ilang lawas na banhaw nagpakasala man, ilaway sa impirno. Kaya kinalawas ang nabadhaw makasala man. In the same body that they committed sin in, there's where they will be resurrected. Pero kita, sa lawas kita nagpakasala, nag-glorify ka, so pasudlon ta sa bagong yuta, bagong langit. Kaya nga naman atong lawas, glorified body. Scripture na lang yun ay. 1 John 3, 1 and 2, dason. Philippians 2, 20 na. Sige. Scripture na ta, dismiss na ta, nindog tang tanan. Andam tag kanta, karoon naman ana. 1 John 3, 1 and 2. Nanginaot ko nga atong kinabuhi, atong nagining tadlungon. Ha? Koneksyonan nato ang ay makoneksyonan. Kaya tana by God's grace. Mga anak ko ta sa Diyos God. Way kinaiya, way batasan, way unsa di manifestation nga dili makalipay sa atong isig ka tao, atong igsuon sa pagtuo, atong panimalay. Kadi nato kayang usbon. Basta ikaw mismo nakaibaw nga kana di mao. Gawas ug di ka makaila. Sa magbalatian ba, di ka mapa-check up, ug di ka kumbinsido nga nakikibatyag. In the same wise, correcting ourselves with whatever bad attitude, bad practices. Pag nakailama lang ka, then know that God has reserved for you manifestation of sons. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Kanta mo na, no? Behold, what manner of love the Father hath given unto us. Pakumplito, tanan, dili. Nanay kanta na, o na lyrics, ibuto. That we should be called the sons of God. Therefore, the world knows us. Verse 2. Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be. So, ang atong sonship, di pa perfect, di ba? Ang atong sulmo na itong ipok, bini. Ang imulas gipuyan. Masakit to, diabeteson, tanan na lang. Kung di mo na inconsistent nga testimony no, ng mga anak ta sa Diyos, di ba? Yet, anak na ta sa Diyos, di palang fullness. Pero pag-abot na sa sunod ng versikulo na we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Kung ato siyang makita, naong sa naong. Kano sa man, pagsugat sa hangin. Unya, usan ta musugat kaya ang patay mabanhaw man, ang buhi ilisan man. So, doon na unay change, Pilipos 2:20. Ninduta. Oh Lord, hallelujah. Grabe. Philippians 2:30. 2:30 ba na? 2:20. Kaya nga itong pagkabanuhanon, for our citizenship is in heaven. Ito 19, abila ito 19. Ito kung chapter 3. Elders, chapter 3 abilay. Philippines chapter 3, guro. Hindi siya lang ang chapter ni sa chapter sa 3. Hindi siya ang chapter 2 sa chapter 3. I-maintain lang ng verse 19 ko, no? Sige, nara. Kaya nga itong pagkabanuhanon dito sa langit, din aton ginapaabot, ginahulat ang manunubos, ang aton Ginoong Hesukristo. 21. Nga magabaylos ang aton kubos nga lawas, agod mangin kaangay sa iya mahimayaon nga lawas. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body. Kung panis na siya glorious body, fullness of sonship na, di ba? Panis na siya ang anak nga firstborn from the dead. Pagka-glorify, di-glorify na, ang langit kaduta, amo na, no? Mura na ka na sa atong modern ka, no? Zoom, na. Di na, paradox na, ang tawag sila. Kanto sa langit, isilang ka mo na, ito dahil ito, balik naman di. Time and space is conquered. Again na, time does space. Karon ang mga anak sa Diyos, bound pa ta time and space. Ang nadugay-dugay ta, bound ta with time. Space, layo kayo ang atong pinusipan.
Muna sa din sa kaatin. Anak ta sa Diyos, pero we are conquered by space or distance. But when we are fully adopted, time is conquered, space is conquered. Why na tayo sa time? Why na tayo sa space? Mostly ta. Sa kuna ba dito sa kalibutan, sa kuna Pluto, kuno 9 planet. Maghagad kasi, pag Pluto ta. Pag Pluto, ato ka na yun. Uy ka, mga binuang ng istorya ninyo. Bahala, di mo. Muna nga mo ang palabuton nga pananobliyon. Hallelujah! So may nakuha pa mga doctrine ko na gumiyon, ha? Ang sons of God, mga anak sa, ano? Pagkabanhaw. So di pwede sa angel, di ba? Sino man sa angel, iyagyan ba lang nga, ikaw kong anak. Karong adlaw, ako ay muna. This day. Usang nga di na restriction na. Nabanhaw bang angel, wa man. So salamat, lansang na. Pokpok sarado na gid ang Hebrews 1. May rason nga di wa angel sultihan, kaya ang context diha mga anak sa pagkabanhaw. O niya atong lawas, ibang babanhaw po na pagkadlaw. Born again ang tawag sa prophet. Kung maayo ta, temporarily pa lang. But that body's got to be born again like your soul is. So kung dapat tayo mga thyroid, unsa mga isyo, na dinduta nga ang Diyos din may buhaton po sa itong lawas. Ang kalitas nga song, enough with that. Simple lang kayo ang doctrinal aspect sa itong mensahe karon. Una lagi paglatag, hindi pa maing paminahon, muna katag-katag pa, pero imo nang hiusahon, malinahon ka na, malipayon ka na. Bisa kung sa pag-isyo palibot, you can just look at them with love, with consideration, and in yourself, you're already settled, established. You could go ahead and praise the Lord. Sabi ka, taas pag-inyo tayo. Bumuri. You may think it's foolish what I'm gonna say. Taas ako. I'm not ashamed. No, not ashamed. One day, Jesus, take my sins away. When I was born again, born again, there's really need a change. You see? Change! Born again, just like Jesus. Born again, alone because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Into Jesus, judgment up. So, I really do believe I'm Jesus be born again.
perting libuga sa ulo ni Nicodemo. Pagkabati niya nga, gingnan siya nga, kinala mataka pag-usap. Ingon siya, mabalik mo Christians kung inahan. Tigulang naman ko, ano ka mataka pag-usap. Di ay kay nga ang sudlan, dili tiyan sa babae, di tiyan sa yuta. Bising i-print mo ng womb of the earth. Ang yuta, may taguangkan ba ya? Mother Earth ang tawag sa kalibutan. So, mamatay ta, diha ta paulit sa tuginahan. Diha ka pagwaon sa Diyos nga amahan, aron mataw ka pag-usab. Amen, nindutan no? There is a born again for the body, and that is the resurrection. There is born again for the soul, that is regeneration. So, born again is to the entire person. Flesh and blood could not inherit the kingdom of God. Why dugo, unod nga natao sa babae makasaka sa langit? It must be a glorified body. Birth from the dead. Christ was the firstborn from the dead. First begotten of the dead. So, may rason, ingnon siya, Thou art my son, this day have I begotten thee. Sa rapture, mga pura aming Ginoo, Bride, come out from the grave. Lazarus, come out from the grave. Kita pa mga buhi, inisan to sa pamilok. Oh, God, hallelujah. Lord, God, gabi una, Ginoo, salamat kami kanimo, Amahan. Igo na gimi, Lord, sa pagbulay-bulay, aning mga pulunga. Apan, Lord, as far as reality is concerned, niya gyapon mi Ginoo. Sa among personal nga pagkatao, kanang gingon si imong propeta, Lord, nga sticky nature na gyapon. Unya gingon niya, dili lang mobader namo for a month. Kundi, Lord, as long as we are in this body, we will have a carnal nature that's going to bother us. But on the inside, already born again. So, Lord, salamat Ginoo niya ng mga kamatuoran. Gingon mo, Lord, pinagi ni Jesus nga, the truth shall set us free. So, salamat, Lord, nini nga mga pulong, bisan sa among natunan karon. Although, ang uban nini, kung mga nahatag in the past, God, nga the body must be born again. Lord, nag-take time lang po sa paghuwat, because I know nobody, I have heard of nobody, not saying that, para na po nga murag bugwa, nga I'm trying to put myself above any other else. But truly, Lord, I have never heard anyone, even way back in the 1970s and 80s, sa mga missionary coming from America, coming from other countries, nga moingon, born again to the body. The born again is always applied to the soul, which we also believe in that. That's the first thing. You must witness, apply the born again only in the resurrection, bypassing the born again of the soul inside. But the prophet said, the body has got to die like the soul died to be born again.